Okay. So magandang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Okay po, so nasa ikalimang session na po tayo ng ating pag-aaral para po sa New Beginners Bible Study. So bago po tayo magsimula, so manalangin po muna tayo. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong malaking pag-ibig niyo po sa amin at ibinigay niyo po ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang mag-alis po ng aming mga kasalanan. Dumanak po ang kanyang malagang dugo sa krus, kaya kami po ngayon ay makakapasok na po sa iyong kaharian. Kaya Panginoon, sa oras na ito, inihingi po namin ang iyong patnubay, nawa ipaunawa niyo po sa mga bagong naligtas po ang iyong salita at tulungan niyo po sila na maisabuhay po ito sa kanilang buhay Kristiyano. Kaya Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. So ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So para po sa ating unang talata, so buksan po natin sa mga awit. Sa mga awit po. Mga awit 118 verse 17. 118 verse 17. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga awit 118 verse 17, 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. So ngayon po, so nasa ikalimang session na po tayo ng ating pag-aaral. So mula po sa apat na elemento, so nasa ikaapat na po tayo ng apat na elemento. So ano po yung ikaapat na elemento sa ating buhay Kristiyano? Yung evangelism. Kaya, dito po sa mga awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Kaya pagkatapos po na tayo ay maligtas, so mayroon po tayong dahilan kung bakit po tayo nabubuhay sa ating buhay Kristiyano. So ito po ay upang isalaysay ang mga gawa ng Panginoon. So ito po yung dahilan kung bakit po tayo nabubuhay sa ating natitirang buhay. So pinag-aralan po natin yung apat na elemento sa ating buhay Kristiyano. So alalahanin po natin. So una po, yung salita ng Diyos. Pangalawa, yung prayer. Pangatlo, yung fellowship. At yung pang-apat ay yung evangelism. So kailangan po natin sanayan ito araw-araw sa ating buhay Kristiyano. So ito po ang huli mula po sa apat na elemento sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung maipapamuhay po ninyo ang tatlo po, yung words of God, yung prayer at fellowship, magagawa din po ninyong maayos na makakapag-evangelize. Magiging maayos po yung inyong pag-i-evangelize. So ang evangelism po ay mahalaga po sa ating buhay Kristiyano. Kaya ngayon po pag-isipan po natin ang tungkol po sa evangelism. So ano po ba yung evangelism? So maaari po nating sabihin na yung evangelism ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Kaya ang ebanghelyo po ay ang mensahe kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon. So iniligtas po tayo sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng katubusan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung punto ng ebanghelyo. So tingnan po natin sa Roma chapter 10. Tingnan po natin sa Roma chapter 10 verse 14 to 15. 14 to 15 sa Roma chapter 10 verse 14 to 15. So kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabubuting balita ng mabubuting bagay. So sinasabi po sa talatang ito kung paano po ipapangaral ang ebanghelyo. Kaya una, so ipinadala po ng Diyos ang mangangaral upang ipangaral po yung ebanghelyo. At ipinapangaral o ipapangaral po ng mangangaral ang ebanghelyo sa mga hindi po ligtas na tao. At pagkatapos po ang mga hindi ligtas na tao, makakapakinig po sila ng ebanghelyo, pagkatapos mananampalataya po sila sa ebanghelyo. So ito po yung paraan ng evangelism. So ito po yung paraan kung paano po ililigtas ng Diyos ang mga ligaw na kaluluwa. Kaya naisasagawa po ang evangelism sa pamamagitan po ng pangangaral ng ebanghelyo. Kaya una, so masasabi din po natin ng evangelism ay ang pagliligtas po ng ligaw na kaluluwa mula po sa impyerno. So maililigtas natin ang mga ligaw na kaluluwa mula po sa impyerno sa pamamagitan po ng pag-i-evangelize. So tingnan po natin sa mga Kawikaan chapter 24. Tingnan po natin sa mga Kawikaan chapter 24 verse 11 to 12. So kung nakakita na po, Kawikaan chapter 24 verse 11 to 12. So basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Iniligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba nila alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay hindi ba niya gagantihan? So sinasabi po sa verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. So yung mga tao pong dinadala sa kamatayan, sila po yung mga mapupunta po sa impyerno. So marami po mga tao ang mapupunta po sa impyerno, kaya nga po kailangan po natin silang iligtas mula po sa impyerno. So ito po yung evangelism. So sa verse 12, sinasabi po, kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Ngunit kung hindi po ninyo alam ang mga puso'y tumitimbang, sabi po dito, kahit na may mga tao pong walang pakialam na mapupunta po sila sa impyerno, pero alam po ng Diyos ang puso. So sinasaalang-alang po ng Diyos, isinasaalang-alang po ito ng Diyos. So masama po ito kung wala po kayong alam, kung wala po kayong gagawin, kahit na sila po ay mapupunta sa impyerno. So halimbawa po, so nakakakita po kayo ng isang taong nalulunod. Nakita po ninyo sila, pero wala po kayong gagawin. Kung wala po kayong gagawin, so hindi po sila maililigtas. Pero kung may gagawin po tayo, maaari po natin silang mailigtas. Tama po ba? Kaya kailangan po natin na gumawa po para po sa isang gawain upang maligtas po yung isang kaluluwa. Pero kahit na po hindi natin nakikita, maraming mga ligaw, kahit di po natin nakikita yung mga ligaw na kaluluwa na mapupunta sa impyerno, kailangan po ninyong gumawa ng paraan para po maitama po yun. Gumawa po kayo ng paraan para po maabot po sila o maipangaral po ninyo sa kanila yung ebanghelyo. So kailangan po natin iligtas silang dinadala sa impyerno. Ito po yung evangelism. Kaya bakit po kinakailangan po nating mag-evangelize? So, ang evangelism ay isang paraan ng Diyos upang iligtas po yung mga
tao. So tingnan po natin sa unang Korinto, chapter 1, verse 20. So basahin po natin sabay-sabay. Unang Korinto, chapter 1, verse 21, 3 to 1. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sabi po dito, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. So sa pamamagitan po ng kaalaman sa mundong ito, hindi po mauunawaan ang ebanghelyo. Kaya ang Diyos po ay nagpasya ng paraan sa kaligtasan sa pamamagitan po ng evangelism. So kinalulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. So nalalaman po natin na niligtas po ng Diyos o nilikha ng Diyos yung langit at ang lupa. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, nagawa po niya yung lahat ng bagay. Pero ang pagliligtas po ng ligaw na kaluluwa ay hindi lamang po maisasagawa sa pamamagitan po ng salita. Kaya itinuturo po ng Diyos ang paraan ng kaligtasan, ito po ay yung pag-evangelize. Kailan po natin mag-evangelize? Para po matanggap po nila yung kaligtasan. Kaya kayo po ay naligtas dahil ginamit po ng Diyos ang mga naunang naligtas at inalalayan ka po upang makapakinig po kayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Inalalayan po kayo ng mga nag-invite sa inyo? Inalalayan po ba? So maaari po yung mga nag-imbita sa inyo, yung inyong kaibigan, maaari po yung inyong kapitbahay, o maaari po yung inyong kamag-anak, o miyembro ng inyong pamilya. Tama po ba? Yung nag-invite po sa inyo? So inimbitahan po kayo upang makinig po kayo sa salita ng Diyos. So sa pamamagitan po ng pag-evangelize po nila, kayo po ay nakatanggap ng kaligtasan. Kaya ito po yung paraan na ibinigay ng Diyos upang iligtas po ang mga naliligaw na kaluluwa. Kaya ang evangelism ay paraan upang iligtas po ng Diyos ang ligaw na kaluluwa. So maging si Jesus po, nag-evangelize din po siya. Nagpakita po siya ng isang halimbawa. So tingnan po natin. Lobat. So tingnan po natin. Sa Marcos chapter 1, verse 38 to 39. Marcos chapter 1, verse 38 to 39. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito at nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. So nang si Jesus po ay pumunta po sa sanlibutan, hindi lamang po siya nanatili sa isang lugar. Siya po ay nagpalipat-lipat sa ibang lugar. So ano po ba yung layunin? Bakit po siya nagpapalipat-lipat ng ibang lugar? Upang mag-evangelize po. So sinabi po niya, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito, ako'y naparito. So nang si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan, so palagi po niyang ipinapangaral yung ebanghelyo. So ipinakita po ni Jesus ang halimbawa para sa atin.
Kaya maging tayo po, kailangan din po nating mag-evangelize kagaya po ng ginawa po ni Jesus. So ang evangelism po, ito po ay utos ng Panginoon. So tingnan po natin doon sa Marcos chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So sinabi po dito ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya ito po yung dakilang utos ng Panginoon. Kaya kahit na hindi po tayo pumupunta sa buong mundo, maipapangaral po natin yung salita ng Diyos sa ating lugar. Kaya kailangan po nating sumunod sa utos ng Panginoon. So tingnan po natin doon sa 2 Timoteo chapter 4. 2 Timoteo chapter 4, verse 2. Kung nakita na po, basahin po natin. 2 Timoteo chapter 4, verse 2. 3, 2, 1. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin po, maaari po nating ipangaral ang ebanghelyo kahit saan at kahit anong oras. Dahil ito po yung layunin ng ating buhay, kaya kailangan po nating sumunod sa utos ng Panginoon. So kailangan po natin mag-evangelize dahil ibinigay po sa atin ng Panginoon ang responsibilidad na mag-evangelize. So sinasabi po doon sa 1 Corinto chapter 9 verse 16, sinasabi po doon, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay inaatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sabi po dito, kung ipangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Kahit na po palagi mong ipinapangaral yung ebanghelyo, huwag po ninyong ipagmalaki ang inyong sarili. Dahil ang katungkulan po ay iniatang po sa atin. Iniatang po sa akin ang pangangaral o pag-evangelize. Ito po yung ating responsibilidad po ng lahat ng mga Kristiyano na naligtas. Kapag ginagawa mo ang iyong katungkulan, hindi ka po nagmamalaki. Kapag ginagawa nyo po yung katungkulan nyo, nagkakaroon po ba kayo ng pagmamalaki? So, dahil ito po yung, hindi po tayo nagkakaroon ng pagmamalaki dahil ito po yung ating o yung inyong katungkulan na kailangan mong gawin, pero kahabag-habag ako, sabi po dito, kahabag-habag ako kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo. Pero kung pinapabayaan po natin ang ating tungkulin na mangaral, ito din po ay ating responsibilidad. So tingnan po natin doon sa Ezekiel chapter 33, verse 6. Ezekiel chapter 33, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ang trompeta at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala at ang tabak ay dumating at pinatay ang sinuman sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanya kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. So tayo po ay kagaya po ng isang bantay. Kaya ang mahalagang
tungkulin po ng isang bantay ay yung tagasuri kung mayroon po bang kaaway. Kaya kapag kapag may anumang kalaban, kailangan niya pong patunugin yung trompeta. At yung mga tao po sa loob ng bayan ay makakapaghanda po mula sa kaaway. Pero paano po kung yung pinabayaan po ng bantay yung kanyang tungkulin? So hindi siya nagtingin-tingin. So kahit na dumating po ang kaaway, hindi niya po ito pinapansin. Kung ganito po ang mangyayari, maaari po ang mga tao po doon sa loob ng lungsod, sa loob ng bayan, ay mamamatay. Kaya kanino pong responsibilidad po ang bagay na ito? Doon po sa isang taga-bantay. Kaya kahit na po tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, hindi po natin kailangang ipagyabang ito, pero kung pinababayaan po natin ang pangangaral ng ebanghelyo, so pananagutan po natin ito sa harapan ng Diyos. So maraming mga tao po ang hindi po ligtas at kung alam po nila na kayo po ay Kristiyano at hindi man lamang ninyo binabahagi sa kanila ang tungkol po sa paghuhukom, sa kasalanan, at tungkol po sa kaligtasan, balang araw po sila po ay pupunta sa impyerno. So ang patutunguhan pong ito po ay ating responsibilidad. So hindi dapat po tayo maging gaya po ng nagpapabayang bantay. Kaya kailangan po natin tandaan na kapag hindi po tayo nag-evangelize, ang responsibilidad pong ito ay pananagutan po natin sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po na nag-evangelize, kaya po tayo nag-evangelize dahil meron pong walang hanggang impyerno. So yun po yung layunin. Tama po ba? Meron pa po bang ibang layunin kung bakit tayo nag-evangelize? Nag-evangelize po tayo dahil meron pong walang hanggang impyerno. So yun lang po yung dahilan. Kung wala pong walang hanggang impyerno, hindi po natin kailangang mangaral po ng salita ng Diyos. So ang mga tao po, nilikha ayon po sa larawan ng Diyos. So ang tao po mayroong espiritu. So yung espiritu po ng tao, mabubuhay, magpakailanman. Kaya ang espiritu po ng ligtas na tao, mabubuhay magpakailanman. Gayon din po yung espiritu ng mga hindi ligtas ay mabubuhay din po magpakailanman. Pero ang espiritu po ng mga hindi ligtas na tao, mabubuhay po magpakailanman sa impyerno. So, hindi po sila mabubuhay doon po yung mga ligtas po na tao, mga ligtas na Kristiyano, mabubuhay po sila sa langit, pero yung mga hindi ligtas, mabubuhay po sila magpakailanman doon po sa walang hanggang impyerno. So tingnan po natin doon sa Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 verse 26. Kung nahanap na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat anong mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Kung makamtan po ng tao ang buong sanlibutan, pero kung hindi naman po siya kung mapupunta naman po siya sa impyerno, so ano po yung pakinabang ng mga bagay na iyon? So ano po yung maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So ibig sabihin po nito, ang isang kaluluwa po ay mahalaga kaysa sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Dahil meron walang hanggang buhay, kung ang sino man po kung ang isang kaluluwa po ay mapupunta o mabubuhay magpakailanman, kailangan po natin kung yung isang kaluluwa po ay mabubuhay po sa walang hanggang impyerno,
kailangan po natin magkaroon po tayo ng pagnanais upang maligtas po ang ligaw na kaluluwa. Dahil meron pong walang hanggang impyerno. So ito po yung layunin kung bakit kinakailangan po natin mag-evangelize. Kaya kapag nag-evangelize po tayo, tatanggapin po natin ang walang hanggang pagpapala. Di ba pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, yung tungkol po sa pagpapala o yung reward na matatanggap po natin. Ano po? Kaya tingnan po natin doon sa Daniel chapter 12, verse 3. Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay nagniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. So ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran, ibig sabihin po, kapag nag-evangelize tayo at naligtas po sila, ito po yung pagbabalik ng marami. Yung pagbabalik ng marami sa katwiran. So, at tayo po ay magiging bituin magpakailanman. So, ibig sabihin po nito, matatanggap po natin yung kaluwalhatian dahil gusto ng Diyos na ang lahat ng tao po ay maligtas. Kaya, kapag ang isang kaluluwa po ay maligtas, mayroong pong malaking kagalakan sa langit. Kaya, naluluwalhati po ang Diyos kapag meron pong isang kaluluwa na naliligtas. Kapag mayroong naligtas dahil po sa pag-evangelize, so ito po ay nakapagbibigay luwalhati po sa Diyos. Kaya ipinapahintulot po ng Diyos ang walang hanggang gantimpala. Kaya mahalaga po, ano po ba yung, so isa pa pong kailangan po nating tandaan, so ano po yung pag-uugali kapag tayo po ay nag-evangelize. Ano po dapat yung pag-uugali natin kapag tayo po ay nag-evangelize. So mari po natin sabihin na magkakaroon po kapag nagkaroon po tayo ng habag para sa kaluluwa, dito po magsisimula yung evangelism. Di ba po kanina, pinag-aralan po natin yung tungkol po dito, yung pag-ibig po sa ligaw na kaluluwa. Kapag meron tayong pag-ibig, maaari tayo magsimula yung ating evangelism. So, kapag meron tayong habag, o kapag meron tayong habag po para sa mga ligaw na kaluluwa, doon po magsisimula yung evangelism po natin. So, tingnan po natin doon sa Roma chapter 9. Sa Roma chapter 9, verse 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mahiwalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So sabi po dito sa verse 2, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. So si Apostol Pablo po ay masaya dahil siya po ay naligtas, pero sa kabilang banda po siya po ay nagkaroon o mayroon po siyang malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa kanyang puso. Dahil po kahit na siya po ay naligtas na, marami pa pong hindi ligtas mula po sa kanyang pamilya. Kapag nakikita po ninyo kung nakikita po niya ang kanyang pamilya na hindi po ligtas, nagkakaroon po siya ng malaking kalungkutan sa kanyang puso. So siya po ay may malaking kahabagan sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya inialay niya po ang kanyang buhay para po sa pangangaral. Kaya nga po kailangan din natin magkaroon ng habag para po sa mga ligaw na kaluluwa. Kung minsan, nakatingin po tayo sa panlabas na anyo.
para po kahabagan po natin yung isang tao. Kung minsan, kung ayaw po natin, kung ayaw po ninyo, wala po kayong habag doon sa tao. Kaya wala kayong pag-iisip na i-evangelize po sila. Pero kailangan po ninyong tingnan kung ano po yung nasa loob. Mayroon pong isang espiritu at anumang oras pwede pong mapunta sa impyerno. Kaya kung titingnan po natin sa loob, meron pong espiritu. Kaya kung makikita po ninyo ito, magkakaroon po kayo ng malaking kahabagan sa kanila. So ito po yung pasimula ng evangelism. So ano pa po yung pag-uugali? Kapag tayo po ay nag-evangelize, kailangan po natin magkaroon po tayo ng kasiglahan sa pag-evangelize. So tingnan po natin doon sa Jeremias chapter 20, verse 9. Jeremias chapter 20, verse 9. Basahin po natin, kung nahanap na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Jeremias chapter 20, verse 9, 3, 2, 1. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. So dito po, pinangaral po ni Jeremias, Propeta Jeremias, ang salita ng Diyos sa mga Israelita. Pero hindi po sila nakinig sa salita ng Diyos. At ito po yung paulit-ulit po itong nangyari. Kaya, una, nagdesisyon po siya na hindi na po niya babanggitin pa ang salita ng Diyos. Pero, hindi po niya ito magagawa dahil ang kanyang puso po ay gaya po ng apoy na lumiliyab. So, inisip po niya kung ano po yung mangyayari sa kanila sa bandang huli. Kaya nga po, sinimulan po niya na ipangaral po ulit yung salita ng Diyos. So, kailangan din po natin magkaroon ng masigasig sa pag-evangelize. So, tayo po ay naligtas at kailangan po nating mabuhay na nag-evangelize bilang layunin ng ating buhay Kristiyano. So, ano pa po yung dapat na yung pag-uugali kapag tayo po ay nag-evangelize? So, kailangan po nating pakaisipin na yung evangelism ay isang paraan po upang suklian po yung biyaya ng Diyos at yung mga ninuno sa pananampalataya, yung mga naunang naligtas. So, tingnan po natin doon sa Roma chapter 1. Sa Roma chapter 1, verse 14 to 15. Kung nakita nyo na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang, kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. So sinabi po ni Apostol Pablo na ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro. So itinuturing po ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang may utang o bilang may pananagutan. Kahit na hindi po siya humihiram ng pera sa kanino man, pero itinuturing niya po yung kanyang sarili na may utang. Dahil bago po dumating ang ebanghelyo kay Apostol Pablo, so maraming tao po yung nagsakripisyo, kaya itinuturing niya po yung kanyang sarili na may utang o pananagutan. So ang unang nagsakripisyo, ang una pong nagsakripisyo ay, yung unang taong nagsakripisyo po ng kanyang buhay ay yung Panginoong Hesukristo. So maraming tao po ang nagsakripisyo para po sa ebanghelyo. So gayon din po sa atin, hanggang sa matanggap po natin ang kaligtasan, so maraming tao po ang nagsakripisyo mula sa mga ligtas na Kristiyano. Kaya maraming pawis, luha,
ang sinakripisyo upang maipangaral po yung ebanghelyo hanggang sa dumating po ito sa inyo. Kaya nga po tayo po ay may mga utang para sa mga naunang naligtas. So ang mga anak po ay tumanggap po sila, kagaya po ng isang anak, so tumanggap po sila ng pagmamahal mula po sa kanilang magulang. Nagsakripisyo po yung magulang para po sa kanilang anak. So natanggap po yun ng mga anak. So mula po sa kanilang, kaya yung mga bata po, so mayroon din po silang utang sa kanilang mga magulang. So kailangan po natin suklian ang pagmamahal at sakripisyo po ng ating mga magulang. So tayo po ay meron ding utang para po sa mga naunang naligtas. So sa pamamagitan po ng pag-evangelize, so maaari po natin masuklian o maisusukli po natin ang biyaya ng Diyos at sa mga naunang naligtas o mga ninuno ng pananampalataya. So ano pa po yung kailangan o yung pag-uugali po, bakit tayo ano yung pag-uugali natin para mag-evangelize? Isa pa po ay huwag po natin ikahiya yung ebanghelyo o yung pangangaral ng ebanghelyo. So sa Roma chapter 1 verse 16, buksan po natin. Sa Roma chapter 1 verse 16, kung nahanap na po, basahin po natin ng sabay-sabay, Roma chapter 1 verse 16, 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sabi po dito sa bandang itaas po ng talata, kung ikahihiya po ninyo ang pangangaral ng ebanghelyo, paano po ninyo maipapangaral po yung ebanghelyo? So sa pamamagitan po ng ebanghelyo, maililigtas po natin yung ligaw na kaluluwa. Kaya wag po natin ikahihiya yung pangangaral ng ebanghelyo. Pero may ilan po mga Kristiyano na nahihiya po silang ipangaral yung ebanghelyo. So hindi po nila ipinapakita yung kanilang pananampalataya sa ibang tao. Kaya kung minsan, maaari pong mula sa inyong mga bagong ligtas, so, nahihiya pa po kayo na ipangaral po yung ebanghelyo. Dahil po, ang buong membro po ng pamilya ay isang Katoliko lamang po. Di ba po sa mga naligtas, mula sa naligtas, ikaw lamang po yung naligtas mula sa inyong miyembro ng pamilya. Tapos Katoliko pa po yung lahat ng miyembro ng inyong pamilya. So ngayon, dati nananatili ka lang sa bahay nyo para kapag linggo, nananatili ka lang sa bahay ninyo. Pero nung naligtas ka, pag Sunday, umaalis ka na, pumupunta ka sa church. So ngayon po, nagtatanong yung pamilya mo, saan ka pupunta? Sunday ngayon, dati naman dito ka naman sa church, dito ka lang sa bahay. Pero ngayon, bakit lalabas ka na? Yung mga kabataan, ano po yung reaction po nila? Pupunta lang ako doon pa, may project kami doon sa kaklase ko. Pupunta lang ako, may project ako. So, nahihiya po siyang ipakita yung kanyang pananampalataya. So, ito po yung, dahil ikaw lamang po yung ligtas, so, kinahihiya mo po, na ikinakahiya mo pong ipakita yung iyong pananampalataya. So, kaya, kung minsan, uusigin ka po ng inyong pamilya. Kaya, pag Sunday, hindi na po siya nagpapaalam. Ano po? Ito po yung dahilan. Hindi na siya nagpapaalam dahil meron ng pag-uusig mula sa pamilya. Ako din po, nung naligtas din po ako, halos lahat po ng member of my family, lahat po Catholic. So among po doon, ako pa lang po ang naligtas that time. So,
Yung una, may pag-aalinlangan kasi buong member of the family is saradong Katoliko. So ayaw po nilang magkaroon ng denominasyon sa aming pamilya. Pero since ako po nakaunawa ng kaligtasan, so sa una po nahiya po ako na ipakita po yung pananampalataya ko. Pero yun na nga po, so talaga po nilakasan ko po yung loob ko. Sa tuwing aalis po ako, tinatanong po ako ng tatay ko na, saan ka pupunta? Dati naman, andito ka naman sa bahay. Bakit palagi kang umaalis ngayon? So ito po yung palagi pong senaryo every Sunday sa akin. Sa buhay Kristiyano ko po. Kasi sa murang edad po, naligtas po ako pa lang po yung naligtas. So marami pong pag-uusig ang naranasan ko. Pero hindi ko po ikinahiya yung pangangaral. O hindi ko po kinahiya po yung pananampalataya ko. Kaya every Sunday, nagpapaalam po ako kahit di pinapayagan. Pag umaalis na yung tatay ko pag Sunday, alis na din ako. Punta ng church. Kahit wala nang sasakyan, go. Kahit po yung buong barangay namin, ikinahiya o inuusig na po ako. Kahit sa paaralan, inuusig na ako. Kasi nakikita po nila yung pananampalataya. Nakikita nila nagbabasa ako ng Bible sa loob ng school pag vacant time. Kaya ano po yung nangyari sa akin? Pinag-uusig po ako doon sa loob ng paaralan. Pero hindi ko po yun kinakaya, kundi pinagmamalaki ko pa po yung bagay na yun. Dahil alam ko po na mapupunta po ako sa langit, meron na po akong ng kasiguruhan ng kaligtasan. Kaya bagaman po, naging mahirap po yung 3 taon ko po nung nag-aaral ako, pero sa tulong po ng Panginoon, so napagtagumpayan ko po yun. Kaya kung ikakahiya po ninyo yung Ebanghelyo, hindi po ninyo maipapangaral yung Ebanghelyo. So kailangan po natin matapang na ipangaral po yung Ebanghelyo. Kaya sa akin po, bagaman po hindi ikinahiya, pero nahirapan pa po ako sa pag-evangelize. Sa miyembro ng aming family, so kung titingnan ko po yung buhay Kristiyano, isa lang po yung nag-o-obey sa member ng family namin. Pero halos lahat na po sila nakapakinig na po ng Bible seminar. Pero dahil po may paniniwala sila, so nahihirapan po ako. Ano po kaya kailangan po natin, huwag po natin ikahiya po yung pangangaral. Kaya papaano po ba mag-evangelize? So pag-isipan po natin, papaano po ba mag-evangelize? Una, kailangan po natin makipagkita palagi doon sa mga taong i-evangelize mo. Dahil kung hindi mo po kakatagpuin po yung isang tao na i-evangelize mo, magiging mahirap po sa inyo ang pag-evangelize. Kaya kailangan po ninyong katagpuin ng taong i-evangelize ninyo. Dahil ito po ay isang mahabang proseso. Dahil kung ang susubukan natin na katagpuin po yung isang tao sa araw mismo ng Bible seminar, so hindi po ito magiging epektibo. Kaya kailangan po na mayroon po kayong plano kung sino po yung i-evangelize ninyo at patuloy po ninyong katagpuin. Kaya libre nyo sa kung saan. Ano pa po? Kailangan po natin ipakita natin yung mabubuting gawa. So sa unang Pedro, chapter 2, verse 12, tingnan po natin. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 2, verse 12, 3, 2, 1. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at tuwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdarang. Sabi po dito, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. So ibig sabihin po ng hintil, ito po yung mga taong hindi ligtas sa sanlibutan.
At makikita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So kailangan po natin pakatandaan na pagkatapos po ng ating kaligtasan, so yung mga tao po sa ating paligid, palagi po silang nakatingin sa ating pamumuhay. Palagi po sila nakatingin sa ating ginagawa. Kung gagawa po ba tayo ng mabuti o hindi. Kaya, sa pag-evangelize, kailangan po natin ipakita yung mabubuting gawa. Kaya nga po, ang paggawa ng mabuti ay isa pong positibong gawain sa inyong buhay. Kailangan po ninyong ipakita ang positibong pagbabago, pero kung hindi po maganda ang inyong ipinapakita, hindi po kayo makakapag-evangelize. Kaya, pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan po mayroong pagbabago sa inyong buhay, Kristiyano. At gumagawa po kayo ng mga positibong bagay. Kung magagawa po ninyo ito, maaari po kayo makapag-evangelize. So, sa papong bagay, kailangan po natin para sa ugali, yung ugali po ng pag-evangelize, kailangan po natin na isakripisyo po natin yung ating oras at yung ating mga resources. So, yung lahat ng bagay na meron tayo. Kailangan po natin isakripisyo yung ating oras at yung lahat ng bagay na meron tayo. So, tingnan po natin sa Juan chapter 12, verse 24. Unang Juan chapter 12, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. So kailangan po natin maging butil ng trigo. Kapag ang butil ay mamatay, ito po ay magbubunga ng marami. Kaya ang mamatay o matuyo, ang yung butil, ibig sabihin po, isakripisyo. So si Jesus po ay naging butil ng trigo at isinakripisyo niya po yung kanyang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, marami pong tao ang naligtas, kaya nga po, ang mga ligtas na Kristiyano ay naging patay din po, nakagaya po ng butil ng trigo. Kaya kapag isasakripisyo po natin yung ating buhay, marami pong mga tao ang maliligtas sa pamamagitan po ng ating mga sakripisyo. Upang mag-evangelize, kailangan po natin isakripisyo yung ating oras at pera at yung lahat ng meron tayo. Kung wala kang sakripisyo, wala pong sino man ang maaaring maligtas. Kaya, naligtas po kayo sa pamamagitan din po ng sakripisyo ng mga unang naligtas na Kristiyano. Kaya ito naman po yung oras ninyo upang isakripisyo nyo din po yung inyong oras para po sa pag-evangelize. So, ano pa po yung pag-uugali na kailangan pag nag-evangelize? Kailangan po natin mag-evangelize na may karunungan. So, mahalaga po ito. Kaya upang makapag-evangelize, kailangan na mayroon po tayong karunungan mula sa Diyos. Maaari din po tayong humingi ng tulong o kung wala po tayong kakayahan, takot o kinakabahan pa tayo, maaari po tayong humingi ng tulong sa mga kapatiran o kapag kinakailangan, maaari po kayong magpa-counseling kung ano yung gagawin ninyo para sa pag-evangelize. Kaya kailangan po natin mag-evangelize na may karunungan. Kaya kung pupunahin po natin, halimbawa po nag-evangelize po tayo, kung pupunahin po natin yung paniniwala ng mga tao, halimbawa po Katoliko, kung pupunahin po natin yung kanilang paniniwala, habang nag-evangelize, hindi po ito yung karunungan.
yung i-correct po natin yung ano yung paniniwala, mali yan, ito yung dapat gawin mo. Ito yung dapat. Bawal sumamba sa rebulto. Ito po yung mali po o hindi po ito tama, hindi po ito yung karunungan. So magsasara lamang po yung kanilang puso at maaari po kayong usigin, hindi po ito yung mabuting o hindi po ito yung mabuting gawa na mabisa na pag-evangelize. Kaya kailangan ninyong magtanong para po sa pag-evangelize. So tingnan po natin doon sa Juan chapter 4 verse 28 to 30. Sa Juan chapter 4 verse 28 to 30. So kung nahanap na po, basahin po natin ng sabay-sabay sa Juan chapter 4 verse 28 to 30, 3, 2, 1. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi ng mga tao, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Lumabas siya sa lungsod at pumunta sa kanya. So ito po yung isang kwento ng isang babaeng Samaritano. So nakatagpo po ng babaeng Samaritana si Jesus at naunawaan po niya na si Jesus po ay tunay na Mesiyas. Kaya pumunta po siya sa lungsod at sumigaw po na sinasabi, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? So sumigaw po siya. Ano po yung sinabi? Halikayo at tingnan ninyo. At maraming tao po yung pumunta kay Jesus. Kaya sa pamamagitan po ng pag-evangelize ng babaeng Samaritana, marami pong mga tao po ang nanampalataya kay Jesus. So ano po ba yung kanyang ginawa? Hindi po siya nagpaliwanag ng maraming bagay sa Biblia, so wala po siyang alam sa Biblia. Kaya sumigaw lamang po siya na nagsasabi, halikayo at tingnan ninyo. Pero marami po siyang na-evangelize na ligaw na kaluluwa. Kaya maaari po din tayong makapag-evangelize sa pamamagitan po na sasabihin, halikayo at tingnan ninyo. Kaya bilang mga bagong sanggol, wala pa po tayong masyadong alam sa nilalaman ng Biblia. Pero maaari po tayong mag-evangelize, o maaari po tayong makapag-evangelize, maaari po ninyong ibahagi yung katotohanan na naunawaan po ninyo sa Bible seminar. So dito ko naunawaan sa church na to, yung maaari po kayo mag-testimony sa mga i-evangelize nyo. Yung experience nyo po, maaari nyo pong ipaliwanag sa kanila. Ganon din po, makukurious din po sila sa inyo. So kagaya po ng Samaritana, hindi po siya nagpaliwanag, nagbigay ng mga Bible verse. Para siya nagpatotoo po sa kanyang naranasan. Kung ano yung pinaliwanag ni Jesus sa kanya. Kaya anong sinabi niya po? Halikayo at tingnan ninyo. So maaari din po tayo makapagsabi, halikayo at tingnan ninyo. Tingnan mo sa Bible seminar. Kaya this coming November, so magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar. So maaari po tayong mag-evangelize at sabihin po natin yung mga bagay na napakinggan po natin sa Bible Seminar. Sabihin po natin, halikayo at tingnan ninyo dito sa Bible Seminar. Hindi na ninyo kailangang magpaliwanag ng maraming Bible verse. Kaya upang mag-evangelize, kailangan po natin manatili din sa iglesia. Kung hindi po tayo mananatili sa iglesia, hindi po kayo makakapag-evangelize. Kaya kailangan po natin manatili sa iglesia upang makapag-evangelize kayo ng maraming kaluluwa. Kaya ngayon, pinag-aralan po natin yung tungkol po sa evangelism. Kaya ngayong linggo po, kailangan po natin isagawa ang bagay na ito. So maraming bagay po ang dapat pag-aralan po natin tungkol sa evangelism, kaya kailangan po natin pag-aralan ng maraming bagay tungkol po dito sa evangelism. Pero ito po, yung 4 na elemento sa ating buhay Kristiyano. Kailangan po natin itong tuloy-tuloy na gawin sa ating buhay Kristiyano. Okay po ba? So ngayon po, ito na po yung huling
session, o yung mula po sa 4 na elemento, so ito na po yung huli, yung evangelism. Kaya sa susunod na linggo, so magpapatuloy po tayo sa New Beginners Bible Study. Ano po, kaya hanggang na lamang po dito. So maraming salamat po. So manalangin na po tayo. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagpapahintulot po at nananatili po kami hanggang po ngayon. Kaya pakiusap po, gabayan niyo po kami na maipagpatuloy po namin ang New Beginners Bible Study at aming maisagawa ang 4 na elemento sa aming buhay Kristiyano. Tulungan niyo po, Panginoon, ng mga bagong ligtas na mamuhay na ayon po dito sa pinag-aaralan po namin. At sa kanilang napapakinggan, tulungan niyo po sila na maisagawa po nila ang lahat ng ito. Kaya Panginoon, sa mga natitira pa pong session, so hiningi po namin ang iyong gabay na tuloy-tuloy po silang sa pakikinig po ng New Beginners Bible Study. So lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.